is your story. This is your love. This is your cry. Your pack full of story. Ako pala si Aisha, dito ako sa Dubai. I am 32 years old. Magiging 4 years na ako dito sa UAE. Yun lang. Oh, okay. Okay lang. Okay lang, wag kang matense, lang tayo, chill. So, bakit, or paano mo nalaman, or paano ka nag-come across sa Packfield Love Story sa Facebook? How did you find out yung community? Facebook lang din, nagsuscroll lang ako. Tapos parang kung ano yung sinuscroll mo sa Facebook ba, parang nagmamagnet din siya kung anong, Ah, na ano yun, na namamagnet yung utak mo sa cellphone mo. Ito, dito ka mag-ano, tapos makakakuha ka ng mga information, makakabasa ka ng mga ganon. Hindi ko mm. nakita yung ano sa Facebook. Algorithm kasi siya, kapag kunwari nag-open ka ng isang video, parang all related videos, ano na siya, isa-suggest na siya sa'yo ni Facebook. Pero, bakit ka nagtambay sa Packfield Love Story na, na page? So, like, bakit ka nasa Packfield Love Story? Interesado akong magkakuha ng mga information na about sa love story ng Pakistan, like Pak Pinay, kasi not first time, so sa real relationship lang siguro, yung totoo lang, itong first time ko, hindi ko alam yung culture ng Pakistan, kung ano sila, yung ano yung culture nila, yun na ano ko na naging interested lang din sa mga comment din sa kanila, sa mga comments din, nakakakuha ako ng mga informasyon, ng ganun. Sorry. Naghahanap ka ng information about sa Pakistani. Meaning, Oo, yung you're in a relationship now with Pakistani? Oo, to be honest, oo, na may relasyon ako ngayon, pero parang siyang, paano ko ba siya masasabi? Di ko toxic ata. Ngayon meron akong relasyon, pero di ko masabi kung, ano ba, hirap pagmahal. Wait lang. Wait lang. This Ah, guy is currently Pakistani. Or ito ba yung mm, first time mo na may karelasyon kang Pakistani or meron ka pang previous relationship with a Pakistani? may previous akong relationship before, pero hindi siya ganun ka seryoso ngayon. Mas deeper siya ngayon. Yung before, parang wala lang, parang laro-laro lang. Mm-mm. Pero ngayon, parang siyang deep, deep na talaga na relasyon. Kasi nga, nagsasabi na magpapakasal, nagpapaalam na sa parents, yung mga ganon-ganon na mga Mm-mm. senaryo, tapos hindi payag yung parents, Mm-mm. halos nagkakagulo-gulo na lahat, yung ganon. Pero, to be honest din, para din akong naloko ba kasi sabi niya sa akin, magdi-divorce siya sa asawa niya, tapos hindi pala. Wait Yung lang. ganun, Wait lang. doon I na. think before tayo mag-proceed dun sa problema, I think you have to start with telling your story kung paano kayo nagkakilala. So at least magkaroon kami ng idea ba? 'Di ba? Kasi parang we have to know kung ano ba yung situation nyo talaga. So, sino bang gusto mong i-share ngayon? Yung current or yung past? Yung car, Yung current. Okay, so para clear lang tayo. Past is oo, past. Okay, so yung can you pasis tell pas na. us, yeah, can you tell us your story kung paano kayo nagsimula nitong current Pakistani boyfriend mo? Oo, nagsimula kami sa TikTok lang. Hindi ako mahilig sa TikTok. Mm-mm. Nag-message lang siya doon sa TikTok, nag-comment siya. Pero hindi ako interesado talaga sa mga Pakistani kasi di may past relationship hindi nga seryoso. Gusto ko seryosohan kasi di na tayo bata, tumatanda na Mm-mm. tayo. True. Tapos, yun, doon na nagsimula. Hingi siya ng number, nagpalitan kami ng number, hanggang nag-uusap, late night talk, ganun. Wait lang, saan siya ngayon?
Nandito din sa UA. Okay. So, nakita na kayo? Oo, oo. Everyday ako, nagkikita kami. Ay, kumbaga yung relationship hindi online lang. Kumbaga, meron kayong talagang face-to-face encounter. And Oo, meron din when did this. you met this guy? Para alam lang din namin yung, yung duration ng relationship nyo ngayon. Nag-decide kaming mag-meet, pumunta siya ng Abu Dhabi. Mm-mm. Ah, Nagpunta siya, sumama siya sa akin sa church kasi isa akong Christian, not Mm-mm. Catholic. Mm-mm. Oh. Tapos pumunta siya sa church. Simba siya, doon na nagsimula, pupunta-punta na siya. Tapos naging deeper na kami until now. I mean, kailan Tapos, siya? sabi niya, Anong year? I mean, this year lang or last year? Gano'n na kayo last katagal? year, last 11 months na kami. Okay, 11 months, almost last years. almost 1 year na pala kayo. So, Oo. how is the relationship nung nagsisimula pa lang kayo? Kasi sometimes, yung mga sharing na ganito, alam mo 'yun, it gives a lesson din sa iba. So, how was the relationship when you started? When it started, napakaganda. Mhm. Napakaganda, napakasaya. Wala kang, you feel like you're special. Mm. That you never been experienced this treating us before. Like, Mm. walang, yung wonderful talaga. Princess Sweet, treatment? napaka-sweet niya. Yeah, princess treatment. Mm. Ah, binibigyan ka ng surprises. Oo. Pero without knowing din na may hiding agenda din siya. Okay. Kaya Okay. pala minsan yung mga Okay. Oh, sige, continue. kaya pala yung minsan yung sobrang sweet ng mga Pakistani may mga hiding agenda pa. Okay, Siguro. we cannot generalize naman. So, pwedeng nangyayari sa iyo o sa iba, 'di ba? Pero ano yung pinaka nagustuhan mo sa kanya na nagpa-oo sa iyo to be in a relationship with a Pakistani guy? Respeto siya. Respectful siya na pagkatao. Nirerespeto niya ako. Yun Mm. lang talaga yung ano ko. Giver naman din yung nagbibigay siya ng time, Mm. care, lahat na yun. Pero una talaga respect. Mm. So, nung bago pa lang kayo, like sweet siya until like paano siya ngayon sa iyo? Like what is the current situation ng relationship niyo? Ngayon, sobrang busy na niya sa work. When did it started na naging busy siya? When it started, maybe last month lang ata. Last month. Ang gulo kasi, sis, ang gulo ng relasyon namin Sige, ikwento since mo para June. maintindihan natin. Ano ka na? Kung Since whatever you June. want to share, we will just listen. Na, kasi ganito yon. Hindi ko alam na, alam ko in the first place na may asawa siya. Sinabi niya. May asawa siya. Sinabi niya, pero sabi niya sa akin, hindi daw sila okay ng asawa niya. Okay, pero hindi sila divorce. Hindi sila divorce, pero may usapan sila verbally na wala na sila. Pero yung paper na lang, Uh-uh. yung hindi pa. Kasi nga sa anak niya. Kasi may Okay. anak sila. Okay. Oo. Kasi bata pa yung, sobrang bata pa yung bata. Hindi pa Okay. mapupunta sa kanya yung custody. Kasi under 7 below pa kasi. Mm-mm, mm-mm. So, ganon. Kailan niya To sinabi make the sa'yo short na, story, sorry, kailan niya sinabi sa'yo na kasal na siya? At the very beginning of the relationship or during the relationship na? during the relationship. So what was your initial reaction nung sinabi niya sa'yo? Kasi parang tinago niya, 'di ba? In a sense. So, ano yung una mong reaction nung nalaman mo na kasal siya? And my second question is, how did you end up na pumayag sa ganong situation right now?
Para lang din maintindihan ng iba nating kadosti in case they're watching this and they're having the same scenario, you know. So, yun naman yung core natin is to share our own experience para din if, you know, they find it helpful at some point. To be honest, feeling guilty talaga ako. Mm-mm. Nag-guilt ako as a woman, kasi Mm-mm. babae din. Naawa ako sa babae. Mm-mm. Pero sinabi niya sa akin, wala, di ka dapat maano kasi yung asawa ko, hindi siya, hindi siya maalaga, hindi siya good sa akin, hindi niya ako inalagaan, bla bla bla, yung mga Mm-mm. ganong mga Mm-mm. scenarios na Gaslighting. mga pangit siyang, oo, yung ganong gaslighting na sinasabi sa asawa niya. Mm-mm. Pero, minsan din, yung asawa niya, magsasabi din sa kanya na, sige, maghiwalay na tayo, pinapakita niya sa akin yung message, tapos translate ko, yung gano'n. Mm-mm. Mm-mm. Tinatranslate ko sa mga kaibigan ko din, na mga, Mm-mm. may alam sa ano nila, din. Yun. Then, ano yung ulit, yung second question mo? Bakit ka, I mean, yung unang tanong is yung initial reaction mo nung nalaman mo. Nagalit ka ba? Nalungkot? Yung, ano ba yung naramdaman mo nung una nung nalaman mo? Kasi somehow it's betrayal and 'di ba? Dishonesty. Ay, dishonesty talaga siya, tsaka betrayal, hindi lang somehow. Ah, ano, nagalit, nagalit, naawa ako sa babae, feeling guilty talaga ako. Na Oo. whenever I saw him, parang nakikita ko yung asawa niya. Oo. Pero, Yung, next question is yun nga, until now, you're still together, 'di ba? I mean, how did you oh, come, until now, eh. yeah, how did you reach to this level na ayun nga, nasa relationship ka pa rin niya despite of the guilt. I'm not attacking you or I'm not blaming you or something. Gusto ko lang din malaman yung nararamdaman mo. Syempre, could be love, pero coming from you or someone na maybe watching this at the same time, they're having the same experience. So we just wanted to know kung bakit you choose to stay. Parang sobra ko lang sigurong tanga at mahal ko siya. Parang yung mahal mo yung tao, parang wala eh, parang matatanggap mo lahat na Mm-mm. kung anong masasakit na mga pangyayari or mga salita or anong whatever that pag mahal mo parang okay lang, go lang. Tanga lang kasi ako, parang baklang-bakla kung umibig ba, yung todo bigay lahat All na out. ina-accept Mm-mm. mo na lang kahit all out, kahit na ikaw na yung nadidihado. Pero Mm-mm. mahal mo eh. Pero Mm-mm. mahal mo siya, kaya mong tinanggap lahat ng anumang sitwasyon. Which is, hindi pala pwede. Hindi dapat. Kailangan mahalin mo din, bigyan mo din ng pagmamahal yung sarili mo at saka respeto. Kasi Yes. nawala na yung pagmamahal sa sarili mo at saka respeto. Eh. Mm-mm. Wala na. With this, what happening sa relationship mo, masasabi mo bang masaya ka despite of, 'di ba sabi mo nga mahal, I mean, pinaka main reason actually ng ganun, 'di ba, na pumapayag sa ganong setup is mahal mo yung tao. I cannot blame you or I cannot blame anyone who's having the same scenario. Pero I just want to ask kung until when yung timeline, do you have a timeline for yourself na tama na hanggang dito na lang? Or dahil meron siyang pangako sa'yo na he will end it up tapos you guys stay together? May mga ganun siyang sinasabi sa'yo? Kung meron man siyang sinasabing, kasi I cannot judge him for whatever he has in his like current or first wife. Kasi siguro sila meron silang mga problems. It's just that dapat may timeline ka pa rin, 'di ba? For yourself na this guy should end it with the first wife and then I mean maybe they're having issues even before you come into the picture kumbaga. Pero at the end of the day, ang tanong ko sa'yo is, masaya ka ba sa situation mo? May future ba talaga ang relationship na meron ka ngayon? Mm.
Masay, masaya, hindi masaya. Parang nabubuhay ako sa, parang nabubuhay ako sa takot. Bubuhay ako sa, parang takot akong mawala siya o takot, takot ako mawala siya pero andun na yung sige lang na mawala siya na okay na lang na wala na kami. Yung hindi ko alam, hindi ko pa masasabi kung kailan yung timeline Mm. ko eh, kasi yun na nga, tanga nga ako. Ano yung sinasabi mo na takot kang mawala siya? Anong meron sa kanya na feeling mo pag nawala siya, hindi mo kaya mabuhay? Not, Or hindi mo kaya maging masaya totally kapag nawala siya? What parang ganun, stops? may fear, Mm-mm. parang ganun, parang natatakot ako na baka hindi na ako magiging masaya kagaya ng dati o kung anong meron kami dati. Parang ganun, natatakot ako pero para ding may magsasabi sa loob ko, di, kaya mo yan, kaya mo yan. Mm-mm. Pero mayroong ganyan ba na kaya mo yan, Mm-mm. hindi mo kaya yung ganyan ba Mm-mm. ano, hirap i-explain. Oo. Siyempre, maybe some of our kadosti actually can relate to what is you're sharing now. Kasi, siyempre, di ba, iba-iba tayo ng story. So, anong status ng relationship nyo ngayon? Like, if I'm going to ask you, are you happy? Like now, with the current relationship na meron ka sa kanya? Like the way, di ba sabi mo nga, parang past 1 month, nag-iba siya. Nag-iba pa siya? Mm. Oo, kasi sa gawa din ng work niya, busy din siya. Mm. Nag-change ba siya Ganyan. ng work or nadagdagan Hindi, lang siya? hindi rin. Ganun lang. So before, Dagdagan lang siya ng workload niya. okay, pero yung communication nyo right now, paano yung communication nyo? Siya namin, everyday pa rin nag-uusap, meron maximum 1 hour, hindi kagaya dati na 2 to 3 hours, yung mga ganong Wow! usapan. Ngayon, oo, ngayon 1 hour na lang or di kaya 45 minutes, yung ganon. Ang bilib ako sa Ah, mga nakakausap ko lately ha, na nakikipag-video call ng 2 to 3 hours. I cannot. 1 hour na papagod na ako. so, oo, hindi, nakikinig ka lang sa kanya, tapos no, parang ikaw lang yung listener. So, yung, Ganon. ano yung nakikita mong mga red flags sa kanya or sa relationship na meron ka? Nung red flags na sinabi niya sa akin, wala kami future dalawa. Sinabi niya Second, sa'yo? second, oo. Paano niya Second, sinabi? hindi I ako mean, tanggap. sorry to interrupt you. Paano niyo nasabi na wala kayong future dalawa? Because of culture na din, hindi daw ako isang born Muslim. Uh-uh. Actually, nagpa-convert ako ng Islam. Oh, Balik okay. Islam. Kaya yung name ko Aisha. Okay. Hindi ako tanggap ng parents. Okay. Yun na. When it comes sa Ang dami. ugali, ano yung nakikita mo na tingin mo red flag pero ini-ignore mo lang? Taog, dali niyang magalit. Madali Pero siya magalit. madali siyang magalit. O dali siya magalit, madali ding mapawi yung galit niya. Pero napagsabihan ka ng masama. Ah, Like, mamumura ka. nagalit na siya sa'yo once? Oo, once. Nagagalit na siya din sa akin. Not once, many times na Ano din. yung cause ng Pero galit? hindi sa I mean, cause as ng in galit galit talaga? wala. Or ano lang, parang inis or alam mo yun? Inis lang. Pero inis lang. Kasi yung parang minsan, ano anong tawag nito? May mga nagawa ako. Hindi naman ako nag-cheat.
Yung may Mm. nagawa kong katulad ng hindi tayo nag-a-update, kailangan update. Okay. Sino kasama, bawal kasama si ganito o siya, kasi Oh. di siya good for you. Kailangan Oh. gano'n. So meron din siyang parang controlling characteristic na he's trying to tell you na okay, wag kang or wag kang sumama sa ganito. Kumbaga yung buhay mo before, parang it has to be as per his liking, parang ganun. Oh, parang gano'n. Kasi ako, ma-friendly ako na tao. Gusto kong Mm. gumala. Gala talaga. Mm, mm. Wala akong panahon sa mga, ano, Mm. mga boyfriend and boyfriend before. Mm. Ay, So may gano'n. so in general, I mean in general, parang nakikita mo din na may pagka-ano din siya, controlling in a sense. May pagka-controlling din siya in a sense. Then, What was ah, dami, sorry, I'm sorry? Ano yun? dami din mga, ano, dami din mga red flags na din. Yung gaya ng wala kaming future, hindi ako tanggap ng kami. Sabi niya sa akin, wala tayong future. Sabi ko sa kanya pa, what if mabuntis ako? Sabi niya, oh sige, if mabuntis ka, ipalaglag natin or uwi ka ng Are Pilipinas. you serious? Yeah, sabi niya sa akin. Or isusuportahan kita pero uwi ka ng Pilipinas. Oh, I mean, kung wala kayong Ganun. Ito, future, I mean, why do you still have to be together? Ano yan, pang ano lang? For abroad purposes? purposes lang. Tama nga ako, parang umaasa pa ako baka one day ma-change pa yung, Uh-huh. parang Okay. may changes pa. Parang hoping ka ba na Mm-mm. hoping na parang yung hope mo parang malabo. Pero Mm-mm. nag-hope ka pa din. Mm-mm. Kasi nga, mahal mo. Okay. Kasi hirap pakawalan yung taong mahal mo masyado pala. Yung, Mm-mm. Sa tingin mo kasi ba, binigyan mo lang. mm-mm. Mm-mm. Sa tingin mo ba, kung tutuloy ka pa sa relationship niyong to, tingin mo mababago mo talaga siya? Di, parang di ko din alam kung Kasi, mababago ko pa siya. gusto ko lang din malaman kung yung reason mo kung bakit ka nandito ngayon. Since nakwento mo yung story, tas yung problems, ano yung gusto mong ma-achieve by sharing your story? Is it something you need an advice from me or from our community, or you just want to share your story? Kasi if you want some advices, then I will tell you my advice now. And obviously, our community, our Kadosi will also share din yung mga advices nila, 'di ba? Depende. So, ikaw, depende sa'yo kung gusto mo ba siyang makarinig ng mga advices or you just want to share your story. Ang gusto ko din maka ano ng advices ninyo kung Mm-mm. sa'yo din sa mga Mm-mm. ano din. Oo. Para din parang makakakuha din ako ng siguro lakas ng loob ng mga comments o nangyari din sa akin yan at ganito yung ginawa ko kaya Mm-mm. nakamove on yung ganun kasi gusto kong mawala sa relasyon pero nakikita ko din sa kanya na hindi pa niya kaya. Hindi niya kaya kasi mahal din niya ako. Mahal niya ako. Mm-mm. Pero Mm-mm. di niya kaya ding mawala ako ba. Pero sa sarili ko din, hindi ko siya kaya. Pero kung for the sake of his family na lang din, parang kaya ko na lang din siyang i-let go. Kaya ko na lang din mag-let go, magparaya. In the first place, hindi naman talaga ako yung first. Mm-mm. Mm-mm. Tinanggap ko nga na my first wife. Na Mm-mm. ganyan. Mm-mm. Oo. Siguro ito lang din yung sa akin. Kung wala, I mean, kung may share ka pa, pwede mong sabihin ngayon. Otherwise, sasabihin ko na rin yung ano ko, yung parang sa tingin ko, or may opinion. Opinion ko lang naman din to. And somehow, like to encourage you or to inspire you how to get out from that relationship.
in the future kapag nag-decide ka na. Kasi hindi ko naman sasabihin sa'yo ngayon na end mo na yan kasi it's not my life, 'di ba? It's still yours. So, meron ka pa bang gustong i-share about the relationship or you're willing to listen? Okay, and ay willing na akong mag-ano sa opinion mo kung anong opinion mo din. Kaya din, 'di ba, yung mga red flags actually, kaya ko tinatanong sa'yo kung ano ba yung mga nakikita mo na red flags which you identified, ikaw ang mismo nag-identify, hindi naman sinabi ni ganito or hindi ko naman yung sinabi kong ganito, 'di ba? So, unang-una, yung lalaki, kahit na sabihin mong shaky na yung relationship niya with the ex-wife, or not ex-wife pa nga eh, 'di ba? With the wife, parang Wife. minsan kasi nagiging ano na eh, excuse na ng mga Muslim guy yung pwede sila magkaroon ng additional wife. So, ang nasa isip nila, okay, ano to, acceptable to sa religion, but that's not really acceptable unless pinakasalan niya yung next, 'di ba? And at the same time, Mm. parang inform mo din yung first wife na, okay, I have to marry someone. So that's what you call the real gentleman. Kasi yan yung belief sa Islam, which we all respect, 'di ba? Pero sa case niya kasi, aside from gaslighting you, may panggagaslight kasi, syempre sinasabi niya din yung masama about sa wife, which is yun, for me, turn off na yon. A real gentleman will not say bad things about the wife. Gaslighting ulit yon. So, kung ikaw ang babae, for example, ikaw yung first wife, I always believe na you always put yourself in sa shoe ng isang tao, sa First wife. perspective ng wife niya. Hindi natin alam kung alam ng wife niya na nagkikipaglandian siya sa iba, 'di ba? Though siguro na feel na rin ng first wife niya, but they have to end it up legally, 'di ba? Why can't they do that? Ano yung reason kung bakit hindi nila ginagawa dahil sa anak? Kasi ang kailangan lang naman niya sa anak is suportahan yung anak niya eh. Pero kung he's not, Yan. how did you know na hindi sila okay ng wife niya dahil sa mga screenshots? Oo, dahil sa pag-uusap, hindi sila nag-uusap talaga. Hindi sila, walang communication yung wife at siya. Kung tatawag siya sa anak niya, tatawag siya sa mama niya. Mm-mm. The reason kung bakit hindi gusto niyang makipag-divorce, pero gusto din niyang kunin yung anak niya. Pero pag ayaw ng asawa niya. Okay. Kung Okay. ipayag yung asawa niya mag-divorce, pero yung anak niya hindi niya ibibigay. Siyempre naman, ina siya, di ba? Oo. Given naman na yon, pero yung thoughts or idea na wala kayong future, it's a clear picture na wala talaga kayong future, sinabi niya na sa'yo. 'Di ba? So, even if maghiwalay sila ng wife niya, where will you end the picture? Saan ka sa buhay niya? Kumbaga, habang nasa UAE siya, habang nasa Dubai siya, he gets something from you without getting married. And yung sabihin na pag nabuntis ka, I don't know what's happening, na pag nabuntis ka tapos papalaglag, it's against the belief. It's against in everyone's belief, 'di ba? Mm. So, imaginein mo, dumating yung panahon na nagkaroon ka ng magiging baby. Would you do that? Of course, I don't think you would do that, No, I would not. right? And I would then, not do that. yes, but the child will suffer kasi wala siyang ama, 'di ba? So magiging illegitimate siya. So sometimes we have to think about yung consequence ng action talaga natin eh. Kasi parang magbi-bring up ka, hindi kita sinesermonan na. Ang point of view ko lang to, parang magbi-bring up ka ng another life sa mundong magulo, tapos another magulong buhay kasi wala siyang kagigisnan na ama. And at the same time, syempre, hindi buong pagkatao ng bata. Kumbaga, we all have choices in life, 'di ba? We can get I mean, pwede tayong mag-anak, pero it's our responsibility to bring the child in a manner na at least buo ang pamilya. Kung hindi mo kayang ibigay 'yon, huwag mo na lang gawin. Ganun lang siya kasimple. So, kung ganun ang wala kayong future, bakit hindi, I mean, eto, ano kasi yan, minsan, it boils down sa self-esteem mo.
kung bakit takot kang mawala siya at naiisip mo na baka hindi ka na maging masaya. Bakit? Before mo ba siya nakilala, hindi ka ba masaya sa buhay mo? Oo, masaya ako before hindi pa siya dumating. So what is it? Parang ako, if I were you, I would go back. Of course, nag-go through din naman ako ng heartbreak before, pero kanya-kanya tayong story, 'di ba? I do believe na yung pagpapahalaga sa self, it comes from us talaga and sa experiences natin. So the more we get hurt, the more we struggle, 'di ba? And then when you struggle, you have to find ways to stop the struggle. Pero ito yung challenging na part kasi sa sa ganitong klaseng cycle ng relationship, usually ang babae bumabalik-balik lang. Alam mo 'yon, hanggang kung napanood mo yung story ni Ash, 'di ba? Kinuwento niya doon na 3 years in relationship, long distance pa 'yun ha. Pero naging cycle lang siya na until one day nag-stop na siya talaga. So we don't really know when are you going to stop. 'Di ba? Hindi namin Mhm. alam kung kailan, pero yung nakikita ko kasi is since wala na kayong future, okay lang sana kung sasabihin niya sa'yo na, okay, I will fight for you sa family niya. Pero yung sasabihin niya sa'yo na pag nabuntis ka ipalaglag, that's very super red flag talaga siya. That is something na you really have Mhm. to think and i-ask mo yung self mo, bakit hindi ko kayang i-let go siya despite of the facts na may mga ganun siya. I think you have to really have something na kailangan mong pag-isipan in a way, conversation sa sarili mo. Kasi at the end of the day, wala kang future eh. 'Di ba? Oo, tama. So, ah, ano ba kasi yung nagpapat... I mean, kasi parang yung sinasabi mo na you want to change him. Do you think you can change a man? Ito din yung na-notice ko sa most of the relationship na merong ganito. A woman always try to change a man. No one can change a man. It's them. Sila lang makakapagbago. Yan. Magbabago sila for you galing sa kanila. Hindi sila magbabago ng dahil gusto mo. Ganun ang lalaki. So, yun nga. Ayun na nga. Mm. Oh, so ako, for me, the reason why I try to empower women kasi nga, ang dami ng scenario na nangyayaring ganito. May mga worst. But majority of the concerns actually, yun nga, married si guy. Tapos, yung kapwa natin Filipina, yun, isa ka na sa mga nasa ganong situation right now. I just hope na mawala ka doon. Pero at the end of the day, it's your decision, it's your life, 'di ba? Siguro, ah, hindi ka pa siguro willing to totally let go. Let go. Oo. So maybe at some point, kailangan mo talagang tulungan sarili mo in a way na i-educate mo sarili mo kung, hindi lang educate more on empower mo din yung sarili mo na kasi kailangan mo maging logical eh. Kapag kinain ka kasi ng emotions mo, walang mangyayari, wala kang magagawang magandang decision sa buhay mo. So just imagine yourself like 2 to 5 years from now, kung nasa relationship ka pa rin sa kanya, i-rate mo yung happiness mo, yung peace of mind mo, do you think you would get that happiness and peace of mind? Alam mo yon? So, imagine your life being Oo. with him and without him. How would your life be? Nakikita mo ba ang sarili mo na masaya? Or nakikita mo yung sarili mo na parang powers ng powers? And how would paano ka nakakasiguro na ikaw lang sa the next 5 years? Kaya nga eh. What Nag-cheat if, pa nga ha? kami pa. Habang kami pa lang. Nag-cheat habang kami pa. Ano, Nag-cheat na siya? how much more kung I mean, nag-cheat siya din? oh, nag-cheat din siya. Inamin din niya sa akin. Pero nag-sorry siya. Nag-cheat siya na, ano. I mean, And why? then, ewan ko ba, Bakit daw siya bakit? nag-cheat? Tinanong Bakit? mo?
Tinanong ko siya, sabi niya hindi niya alam. Hindi ko alam. Sabi ko ganun, hindi mo alam. And then how did you Hindi take mo it? alam na it's, in the first place, hindi ko siya ma-accept na kailang mga 2 weeks to 3 weeks ko siyang na-accept yung pagkakasalan niya sa akin na nag-cheat siya. Paano mo Pero nalaman na nag-cheat pag siya? na-break, mismo yung babae nag-chat, Oh, ano, another what nationality? kabayan din. Ha? Kabayan din. Filipino din. Oh my gosh, terador na char. Oh my gosh! As in? Paano naman nalaman ni, ni ate mo girl? Girl, nalaman niya kasi before, nag-ano siya na, ah, binigay niya yung CV ko ata to this girl kasi gusto kong mag-apply sa school Okay. sana. Mm-mm. Oo, tapos itong girl nagwo-work sa school. Okay. Tapos parang nakalimutan niya ata na nabigay niya yung CV ko sa girl. Tapos yung girl may doubt na kami pa nung boy. So yung girl nag-message sa akin. Ah, okay. Sino nauna? Oo. Kayo. Kami nauna. So, ibig sabihin, lumandi siya doon sa girl. While kayo. Well, kami. Bakit So, how would you, anin, paano ka nakakasiguro na ikaw lang until now? until now, parang nagsasuffer kasi siya ngayon eh. May ano siya ngayon. Basta nagsasuffer siya, nakikita ko na nagsasuffer siya ngayon. Mm-mm. Kasi hindi Nagsasuffer, niya, nagsasuffer in a way na sa ginawa niyo or meron siyang personal na pinagdadaanan? in general, kasi sa pamilya niya, kasi nga, inintroduce na ako sa pamilya niya na magsi-second wife siya, ayaw ng family niya, the whole clan, ayaw ng society, di ba? Kasi sila joint family, ayaw ng Uh-uh. lahat. Kasi Mm-mm. gustong mag-stick siya sa asawa niya, pero ayaw na niya ang asawa niya, siya ayaw din. Pero gusto Okay. nilang pag-ano talaga sila, kasi ganyan naman din sila. Mm-mm. So, ganyan din, sa parents, sa work, then sa mga hiding agenda niya, parang nagigil ata siya. Mm-mm. Kasi So, wala naman din akong ginawang masama sa kanya. I was genuine talaga sa kanya. Wala mm-mm. talaga siyang makikita sa akin na nag-cheat ako. Mm-mm. So, Mm. technically or basically, this guy, based sa kwento mo, para siyang, I'm not justifying his actions, pero siguro broken siya. Broken in a way na ang cope up niya is, you know, trying to find things. Parang gustuhin man niya na maging okay kayo. Pero yung way of coping up minsan ng lalaki kasi, ano eh, iba eh. Instead na maging mapabuti, napapasama pa eh. 'Di ba? At the end of the day naman kasi, kahit naman ayaw ng pamilya, kung ang guy is, he will stand beside you and go over or go against the family. At the, alam mo yun, siya lang din talaga yan eh. Ang magsasabi sa'yo na, I will fight for you. Pero, kung sinasabi niya na sa'yo yung mga ganyan, di ba? That's something off. For me, ha? Turn off. Turn off. Pero Kaso, parang ewan ko, bakit ako tangang hindi, ano ba yung, minsan kasi it boils down sa kung paano ka lumaki sa environment mo, kung paano ba naging upbringing mo, ano ba yung love na natanggap mo when you were a child. Kasi minsan, yung childhood trauma, kung ano yung nangyari sa family, nadadala kasi natin siya. So it's such an, parang alam mo yung reflection siya ng sarili mo. Ang usually ang mga nagiging ang nagiging victim ng mga ganong klaseng lalaki, yung mga kulang sa value. I mean, I'm not saying na wala kang self-value, pero what I mean is, ang, kumbaga yung biktima nila, most of the time, yung madaling mahulog
sa mga sinasabi. Kasi, if you don't know yourself that much, hindi mo kasi alam kung ano ba yung boundaries, 'di ba? So, hindi mo alam kung kailan yung Um, hindi ka na nare-respeto. Kasi, do you think he's respecting you? no. Kasi For this time, no. kasi 'di ba, if the guy respects you, he knows how to protect your peace of mind, your happiness. Alam mo 'yun, a guy who's truly in love or who's really committed with you, he will do anything to protect you. Kumbaga, i-cage ka niya in a way na hindi ka alam mo yung emotions mo, hindi ka niya bibigyan ng reason to doubt, hindi ka niya paiiyakin ng dahil cause yun ng gawain niya, like cheating, 'di ba? And he will not change you at all. Kahit na magkaiba kayo ng kultura, andun lagi ang respect. Kung wala yung respect, yun yung bagay talaga na medyo nagki-create ng problema sa isang relationship. Especially kung cross-cultural, o ibig sabihin magkaiba ng kultura, katulad ng sa relationship natin. Bakit yung relationship namin ng asawa ko, hindi kami nagkakaroon ng disrespect sa isa't isa? Kasi we respect each other. Kumbaga kahit na madami kaming differences religion-wise, I'm a Catholic Christian. He didn't ask me to convert kasi alam niya yung faith ko. And I stand on it. At never niyang ininsi sa akin na you have to convert one day. Walang ganon. Walang mga narration na ito yung Islam, ito yung ganito, ganito. So, those are the things, basic siya, kung tutuusin. Pero kung hindi niya kayang i-provide yung, ano ba tawag na to? Yung assurance and security, di ba yun ang pinaka-importante sa ating mga babae? Assurance and security. So, ikaw, secured ka ba sa relationship mo? No. Di ba? Hindi. Mm-mm. So, how do you deal with the thoughts? Kunwari, ikaw mag-isa ka lang. Tapos, naiisip mo yung mga ganyan. Ano yung pumapasok sa isip mo? Is there some willingness din ba sa sarili mo na to change your situation? Or you just have, I mean, kumbaga ano ka lang, go with the flow ka lang dahil hindi ka makaalis. Ganun nag-go with the flow na lang ako kasi hindi ako makaalis. Parang wala pa akong strength. Parang totoo siguro yung sinabi mo na parang may child trauma ako na parang yung wala sa akin yung paano mahalin yung kung paano ako mahalin ng isang lalaki. Mm-mm. Kasi kasi hindi ko naranasan kung paano magmahal. As for me kasi nung Mm-mm. bata ko hindi ako lumaki sa parents ko. Mm. Hindi Mm-mm. ko na yung pagmamahal ng Mm-mm. tunay na ama, ng tunay na lalaki. Kaya Okay. parang siguro ngayon seeking of Father love figure. that father figure, Mm-mm. ganon. Now I understand. Kaya ako 'di ba nasabi sa na possible childhood trauma siya or it comes like upbringing mo. Kasi most of the women na nagsisettle for this kind of relationship, it's kinda ano yan kulang sa self-esteem, self-value. Kasi kumbaga while growing up, yung pagmamahal na supposedly naranasan mo sa immediate family mo, hindi mo naranasan. So, you tend to find someone to fill in that gap. Pero, hindi mo kilala ang self mo. So, how how do you know yourself? 'Di ba? That is the question. Kapag kilala mo kasi ang sarili mo, alam mo kung ano yung mga tingin mo Have boundaries. boundaries, ano yung deserve mo, ano yung mga disrespectful, ano yung mga obviously, ano yung mga tama para sa'yo. But since you cannot identify or you don't know that much about yourself, maybe sa journey mo with the Pakistani now, you would get to know. Kung napanood mo yung story ni Ash, you could relate. Because same thing happened, ganun din siya. And then eventually, nung nakawala siya dun sa relationship, marami siyang natutunan. So, I'm not saying na you end it up now because that's not easy and obviously it will not happen overnight. It's just that give yourself a reflection. Mag-isip ka, magkaroon ka ng moment sa sarili mo lang na without him, considering mo na balikan mo yung childhood mo, bakit ka nagkaganon. Kung
ang maganda kasi kapag na-identify mo, which is good for you kasi na-identify mo kung bakit, 'di ba? Ang mahirap kasi kausapin yung hindi pa alam kung anong reason. So since na-identify mo siya, start from there. Yung gawin mo para mas makilala mo sarili mo is balikan mo muna yung past mo. Bakit nga ba ako naging ganito? Ano yung mga sakit sama ng loob ko sa parents ko? You have to forgive yourself and you have to forgive your parents or the people who hurts you the most. 'Di ba? Kasi at the end of the day, ang nakapanakit naman sa atin talaga ang loved ones natin, 'di ba? So, balikan mo Mm. sila. And past is past, sis. You really have to think about it. Past is past. You cannot do anything with the past. Kung iniwan ka ng magulang mo, there's nothing you can do. If you have to get mad or you get upset or gusto mong magalit sa kanila, be it. Magalit ka for the time being. You just have to release. You just have to release. Kasi pag hindi mo yan ni-release, andun lang siya sa utak mo, may sama ng loob ka sa magulang mo, nandun lang siya sa utak mo, nasa puso mo siya. Tapos iiyak ka. Pero, once na ginawa mo na yung mga ganon, you have to let go. Forgive. Forgive yourself, forgive your parents, forgive what happened in the past, and deal with the present. Kasi you cannot undo the past, sabi nga, 'di ba? May magagawa ka pa ba? Wala na. So, I think one at a time, do it for that alone. Huwag ka muna mag-deal sa relationship. Deal mo muna yung kung ano yung meron ka sa sarili mo. Self mo muna. That's one way of knowing yourself. Kasi pag ginawa mo yon tapos gumaan ang loob mo, magkakaroon ka ng clarity of mind eh. And then you deal with another. Kumbaga wag mo siyang pagsabay-sabayin. Ngayon, okay, postpone mo muna yung sa relationship mo. Kumbaga yung problem na yon current siya, pero you just have to put it on hold muna. Yung ngayon, kasi kung hindi ka busy, usually, yung mind mo is occupied siya na maraming thoughts, 'di ba? So, i-feel Totoo. mo yung mind mo ng mga thoughts, motivation, manood ka ng mga podcast, kung paano ba mag-heal sa childhood trauma, paano ba i-forgive ang sarili mo, paano mahalin ang sarili mo. Those are the content na dapat pinapanood mo. Huwag kang manood ng mga Pakistani-Filipina love story na, ay, I can relate. No. Kasi, the more na ini-expose mo sarili mo sa ganong klaseng content, the more na parang magkakaroon ka ng mga different views. Alam mo yon? So, parang magkakaroon ka pa ng Oo, mga totoo yun. confusion. Wherein, ang pinaka-focus mo right now is self mo muna talaga. So, yun yung mga content na i-consume mo for the next few days or weeks. Give yourself a time. Hindi kailangan imadaliin yung healing. Kasi I think you need healing from your past. So I that's think. something, yeah, that's something you really have to work out on yourself. Kung kailangan mo mag-diary or alam mo magsulat lang ng mga sama ng loob mo, iiyak mo siya. Kasi minsan, what happened is, minsan hindi natin kasi siya hinaharap. Ang ginagawa natin is parang you tend to get yourself busy. Tinatakbuhan. 'Di ba? Hindi mo siya hinaharap. Tinatakbuhan. Oo. So I think, Okay yan, totoo. think it over. Just give yourself a time to go through with what happened sa family mo. Para magkaroon ka ng ng realization. Magkakaroon ka ng realization for sure. It's just that I don't know what would be your realization, but you could have the realization. Because the way I see it, yun yung talaga. Ako din ako hindi rin ako lumaki ng may father figure. Pero yung nanay ko kasi, I was filled with love. Independent ako. Kaya natuto din ako na kilalanin yung sarili ko. Kaya ako nasasabi sa iyo ngayon to. Kasi ako, technically, wala talaga akong nakitang tatay na, and, I don't know if ano yung story mo sa parents mo, pero ako wala rin. Pero bakit ako ganito? Kasi I help myself. Kasi kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, walang tutulong sa'yo. Kahit sabihin ko sa'yo lahat ng na-experience ko, natutunan ko, if you don't do it yourself, nothing will happen. Yun yung ko sa akin Kaya sabi ko nga sa'yo, one at a time muna. Mag-ano ka muna, allot ka muna ng time for yourself to know more about yourself. Then, we'll tackle or anytime naman pwede mo ako i-message eh. Hindi naman ako for the interview lang ngayon. Kumbaga, if you want to message me,
you can message me. Alam ng mga ibang kadosti natin yan na kapag nagme-message sila, nagre-reply talaga ako. Maybe that this is the purpose that kaya ako nasa Pakistani-Filipina love story relationship. Kasi, I mean, yun, may time ako mag-reply. Tulungan na din. So, I Tulungan na guess, din yung mga kabayan, yung mga kabinsi. oo, yun din. At saka, to get to know more about Pakistani culture. Hindi lang naman kasi na porket yung isang Filipina having bad experience or had a bad experience, it means sa lahat ng Pakistani bad na siya. Kasi marami pa rin mababait na mga Pakistani at matitino. So, we're not generalizing or stereotyping on this community. As much as possible, we share the real story, and then at the same time, we also give them information. Katulad ng pag-share mo, I really appreciate yung courage na mag-share ka at mag-open up. Kasi you would, as much as possible, we try this community as safe place for those who wants to share. Kasi at the end of the day, there are so many content creator or there are so many people talk about this kind of relationship, pero sometimes we are being judged, 'di ba? So, as much as possible, I want this community to be safe for people na hindi makapag-share and they don't have someone to listen. So ako, andito ako for I love doing this. Yun yung ano ko, kahit hindi ako binabayaran, I'm doing this. So this is something for me na kahit na ilan pa kayo ang mag-message sa akin, ilan pa ang mag-share, I can tell you na safe yung story nyo, depende sa preference nyo. Yun yung sa akin. Di ba ang haba na sinabi ko? I love talking. Pero, pero mas mabuti talagang ganito kasi ano yung mental illness mo din kasi pag hindi mo din na-share, pang ikaw lang din Mm-mm. dinadala mo, hindi mo siya sinishare, parang masisira ka talaga yung mental health mo talaga mawawala sa iyo Hindi Oo. ka Totoo. makapag-isip ng tama, focus ka lang dun sa problem mo, nang paikot-ikot lang yung utak mo doon. Hindi ka makakuha ng ibang information or ibang hindi mo yun na, yung parang sasabog ka din kung wala kang makakausap. Oh, awareness din. So Pero parang kaya awareness, At saka you're a smart woman. It's just that these things happens and yung experience mo, you use it to influence or to inspire others. Kapag kunwari, 'di ba, you come up with kumbaga you redeem yourself. So, I just hope na yung kung ano man yung sinabi ko sa'yo ngayon, pag-isipan mo, ah, balikan mo yung dapat mong balikan. Kumbaga, give yourself a time or a break para malaman mo kung ano ba talaga yung reason kung bakit ka ganyan. 'Di ba? Tsaka mo harapin yung pinaka main struggle mo, 'di ba? Kasi nakikita ko sa you're very open. Hindi mo naman i-share tong mga to kung hindi ka willing to accept yung mga advices, 'di ba? So I hope na yung mga kadosti natin na nanonood or manonood nito will also give their input kung paano, especially sa mga nakaka-experience or naka-experience na nakapag-come out sa ganyang situation, di ba? I'm pretty sure madaming this kind of zone. Oo. Madaming naka-experience ng ganitong situation. I mean, we don't blame anyone. We just want to support and encourage women to speak up. Don't be scared of doing things na you think is right. Don't be scared. Don't be manipulated by someone kasi mahal mo. We should know our worth. We should know how to Free. value ourselves because we are a beautiful woman. We are beautiful women. So, yun. So, is there Oo, anything na tama. gusto mong i-advise? Kahit nasabihin natin may pinagdadaanan ka, pwede ka pa can you share something or advices mo sa ating mga kadosti na nanonood or manonood ng video na to that would help them to decide, especially sa mga bago lang, 'di ba? Maa-advise ko lang sa kanila, hindi mo lahat-lahat ibibigay yung pagmamahal mo. Magtira ka sa sarili mo. Kasi being in a relationship, kailangan mong
Kailangan mo ding matutong may boundaries ka din. Kasi ako wala akong boundaries eh. Bigay Mm. ako lahat. Which Mm. is, hindi pala tama na ganyan. Kasi hindi rin siya matatawag na pagmamahal siguro. Or Mm. pagmamahal Mm. siya na halong katangahan. Mm. Kasi ang hirap makawala sa isang relasyon kung ang buhay mo, ang pagmamahal mo, iniikot mo na lang sa kanya. At hindi Mm. mo binibigyan ng yung sarili mo na pagmamahal. Mm. Magiging ano ka talaga, magsasuffer ka mentally. Mentally Mm. talaga. Mm. So, Tapos, pag nakawala ka sa isang, yes, I continue, sis. oo, pag nakawala ka naman sa isang relasyon na ganito or toxic, manipulated, parang nabunutan ka ng tinik Mm. na, okay, okay, makaka-realize ka din na, yeah, good days are happening ahead of that. Yes, I think kahit na may pinagdadaanan kang ganito, you're still positive in a way. At ang maganda kasi sa'yo, aware ka kung what is really happening. It's just that sometimes even people who are aware of the situation, they don't really know how to end it. And that's totally okay. We don't judge you for that. Time will come. I always believe this na time will come na ikaw at ikaw sa sarili mo ang magde-decide when to end it. So when you end it, it's up to you kung kailan. I'm not saying here to end it because mali siya or I don't have the rights to say it to you. What I can only say is kung ano lang yung sa tingin ko na makaka-help sa'yo. So I just hope and pray na God will give you the wisdom, the grace, na one day you would find that real happiness. And hindi natin alam kung sa kanya or sa someone else, but I just want to know you na one day you would be happy and peaceful with the choices in life. You just have to forgive yourself, forgive your parents or whoever hurt you, and also forgive and look forward for the goodness and aim for the peace and happiness always. Yun lang talaga. Kasi no matter how alam mo yung, ako na-realize ko while aging, I think happiness and peace are more important than having wealth, like having material things. So, that's Yeah, why exactly. I always pray for happiness and peace. And yun din yung prayers ko sa'yo na I hope one day you would be, you would know yourself more. And I Oo, hope sis. na, Inshallah. and I hope this community helps you. At saka kung may gusto kang i-share, for example, you want to share, we can post your something, kunwari, gusto mo ng advices, we can post your question on the page, and then our Kadosi will also help. So I also encourage everyone, if you want some like piece of advices, if you don't want to share your story like this, what we did with Sis Aisha, the community is open for screenshot, or you just type your message and then we'll just put it and then we'll keep it confidential if you want it. So that in that way, our community can also advise and help. So, Sis Aisha, do you still have something to say or want to share before we end this? Kasi I believe we discussed din kahit papaano yung story mo, and I know you're looking for advices which our community will, for sure, they will help us, or they will help you to, maybe may mga katulad mo na naka-experience or experiencing din, so we support each other here. Last message? Ano na lang ako, thank you sa magko-comment. Mm-mm. Yung comments niyo matter a lot to me talaga. Kung anong yung mga, doon ako huhugot, doon ako kukuha ng lakas ng loob para to come out this zone, like the cycle of my relationship with this man. Mm-mm. So, laking tulong na yan sa akin at thank you din sa'yo. Thank you din sa community dahil parang gumaan din yung feelings ko na Mm-mm. okay, hindi ako nag-iisa. Mm-mm. Mm-mm. May tao din makikinig, handang makinig, handang Mm-mm. tumulong. Kasi meron tayo nitong community na. Yes. Kaya Oo. very happy. God bless you, sis.
Thank you, sis, for Thank you so much joining. Na talaga. din naman ako na-touch na ako sa story mo. Pero I will pray for you na maging okay yung nararamdaman mo kung hindi man sa ngayon, eventually, 'di ba? Always pray. Yun lang din ang para sa akin. There are always a miracles in every prayer. So, just keep on Amen. praying, 'di ba? Praying Yeah, lang talaga. Prayer is a is a powerful tool. tools and against True. evils. Yeah. Ayun, So, yeah. I hate to Salamat say talaga. goodbye, pero we have to kasi ano na yung oras mo din. And thank you for being patient kasi nakailang schedule kami dahil nga sa busy schedule ko, Char. So, thank you so much for watching and thank you so much for being with me, Sis Aisha. And I hope na makita kita one day, you have a happy story and continue to support the community. So, Of course. I just want to say thank you for all the Kadosti who's following and giving support sa channel natin for growing this community. This community is for you and we want you to be safe in this community, no judgment. If you want to remain confidential, I mean, it will always be confidential if you want to. So open ang community natin for sharing like this. And I hope na maging less judgmental, hindi, non-judgmental na. Hindi less, non-judgmental na tayo kasi we support each other Non-judgment. here. So thank you so much, Sis Aisha, for joining this interview. I really appreciate na share mo yung story mo sa ating community. I hope to see you one day. 'Di ba? One day, inshallah, we will gonna have Yeah. a coffee, inshallah. Oh, sure. We'll schedule it. And maybe some other kadosi can share or can join us. So, just comment down below on this video kapag gusto niyo magkaroon tayo ng coffee date. Parang alam mo yun, kahit na small circle lang, we talk about having a Pakistani boyfriend or partner. So, I think we have to do that, right? I think we have to do Yeah, that. Yeah, why not? let's do that. Yeah, Gusto even ko just two din. to three. Okay, sige. Pag-usapan natin yan. So, comment down below. Thank you so much, sis. And enjoy your day. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you.